So, ayun mga kabady, buhos ni baby ngayon. Buhos para pwede siya makatravel. Tapos, nandun yung tuta ni ate sila kakalitin. Yan, kakalitin lang. Sasagluto si ate ng tinola. Kasi baka dito kumain yung, abutan na ng lunch eh. So, dito kakain yung mga magugulas. Tapos nandun sa salay, ay sa, ano yung mga pagkain na in-order. So, yan mga kabady. Pumunta kayo doon si baby, bantayan mo mga ano yan? Shake, okay na. Ba't ang konti? Mga kabady. Konti pala sa dito. So, ayun mga kabady, share ko lang, dumating dito yung mother ni Bernard. So, kinausap ako. So, sabi ko naman sa kanya, kausapin niya si Maki kasi dapat direct sila kay Maki kasi si Maki hindi niya maabutan yung mama ni Bernard doon. Napag-usapan namin yung tungkol doon sa nangyayari sa farm, kung anong plano nga ni Bernard kasi sabi ni Maki sa akin. Tsaka si Maki na rin mismo nagsabi sa mga tao niya doon na kung gusto nila magtrabaho, go. Kung hindi, magsabi lang ng maayos. So, yun mga kabady. So, firm na kasi ngayon si Maki. Tsaka, stricto na pagdating sa farm kasi hindi naman na talaga biro yung nilalabas namin pera doon. Hindi biro yung puhunan namin doon. Actually, may mga sasabi nga, parang wala ka naman pinapasahod sa mga tao. So, anong ine-expect mo? Kaya nga po, diba, negosyo siya. Labas puhunan, hati kita. Nasa sa kanila kasi yan kung alagaan nyo yung tanim nyo, bibigyan kayo ng... Kasi financer naman si Maki. Siya nagbibigay lahat ng kailangan ng halaman. Libre naman yung tanim nila sa lupa. Ang trabaho ng mga kabady sa alagaan yung tanim. Hindi nyo alagaan yung tanim, syempre hindi rin kayo bibigyan ng magandang bunga. Kung mababa man yung presyo ngayon, babawi kayo sa bunga. Tsaka sa dami ng bunga. Kung mataas ang presyo, thank you Lord. Kasi, di ba, makakabawi sa puhunan. Agad makakabawi sa puhunan mga kabady. Katulad yan sa Ampalaya, pang fourth harvest nila. Nabanggit ni Maki sa vlog na pang isang harvest na lang, bawi na nila yung puhunan na nilabas niya. Magkano rin yung puhunan na inilabas namin sa Ampalaya. Kahit 2 blocks lang yung mga kabady, umabot kami ng 20 plus doon pa lang sa Punla, sa Ampatola, sa grafted Ampalaya. Tapos iba pa yung mga pataba, iba pa yung mga kailangan na gamot. So, di ba, hindi siya birong negosyo. So, nakakatuwa na sumasabay ngayon yung presyo tsaka yung kita nila sa gulay. So, after nung sabihin na natin 5th or 6th harvest, tapos na nila Maki, ang Ampalaya naman more than 10 harvest yan. So, lahat ng yun, every 4 days, nakita, labas yung mga gastos nila Maki, ano na yung mga kabady. Pagkahatian na nila ni Kuya Rodel at saka siya. Tsaka ni Bernard sana. So, pero kasi hindi natin alam kung anong desisyon ni Bernard. Mahirap din naman na isabay niya yung pag-welding niya, yung mga gusto niyang gawin, yung pagbuting-ting niya ng motor, tapos marami silang trabaho. Ang kawawa kasi dito mga kabady, si Kuya Rodel. Kasi si Kuya Rodel, syempre si Maki ang nagpa-finance, si Maki katulong din ni Kuya Rodel, pero si Maki kasi buong Lucky Farm yung hawak niya. May kalamansi, may sitaw dito na hawak din ni Carlo, may upo, may okra pa siyang solo, tapos may ampalaya, di ba, may pipino, may sitaw, lahat na, may sile. So yun, cover yun lahat ni Maki. Si Kuya Rodel dun sa ampalaya, tapos may kasamang sile dun sa minamanage niya. Dapat nila ni Bernard. So kung yun, wala siyang katuwang, di ba, mahirap na isa lang siya doon magtatrabaho. Tapos mga kabady, linawin ko lang yung mga nagtatanong sa vlog ni Maki kung nasaan na yung hinire naming tao. Dapat doon sa Lucky Farm na matutulog, stay in. Yun mga kabady, first 2 days pumasok. Tapos the 3rd day, nagpaalam siya kasi family matter. Kilala naman ni Maki yung taong yun. Tapos yung kapatid, kinausap din si Maki. Tsaka yun nga, una pa lang sinabi naman na sa amin na hiwalay sa asawa, tapos sa kanya yung bata,
And then, parang nagka-problema. So, hindi na namin alam yung sumunod na pangyayari. So, syempre, kapag family matter, sila ang mag-aayos nun. Sabi ni Maki, kung hindi siya makabalik, okay lang. Kung makabalik, okay lang din. So, ngayon, naghahanap kami ng mga tao pa rin. Tumatanggap kami. Kaso, yun nga, may mga nag-recommend, may mga nag-apply. Kaso mga kabady, pili kami sa tao ngayon. Yung sure kaming magtatrabaho talaga, sure kaming may concern, sure talagang alam ang ginagawa at saka may kusa. Alam mo may malasakit talaga sa trabaho, sa mga kasama sa trabaho. Kasi mahirap na si Maki pa ang mag-a-adjust. Kami pa ang mag-a-adjust dun sa mga tauhan, di ba? So, dapat hindi. So, sabi ko kay Maki, kahit matagal tayo makahanap ng tao, okay lang, basta sigurado. Tapos yun nga, pinakasabi din ni Maki, by observation naman yun, ayaw niya rin na manginginom dun sa Lucky Farm, na baka gabi-gabi may inuman session dun sa Lucky Farm. May mga bote-bote, so ayaw niya nung gano'n, kailangan trabaho kung trabaho. Kung iinom man, syempre may, di ba, may okasyon, pero yung magiging araw-araw mo, part ng araw-araw mo is yung inom, yung alak. Ekis na po sa amin yung mga kabady. So, ako na, ayun na, sinabi ko na, yung ibang nag-apply, syempre background check, magtitingin kami, magtatanong kami tungkol sa taong yun, na kung ganun yung hobby niya, hindi man hobby, routine niya, na may kasamang alak talaga is, ekis na po sa amin yun. So, ngayon, hindi naman sa maarte kami sa tao, pero nag-iingat na kami sa pagpasok ng mga tao sa buhay namin. So, ayun mga kabady, yun lang. Klaro ko lang sa inyo. Para din matapos na yung mga questions. Kasi paulit-ulit sa vlog ni Maki, sa vlog ko, sa comment section sa Facebook. Tapos sa mga nagtatanong, si Kuya Rodel kasi kinoconsult namin mga kabady pagdating sa mga tao, sa mga nangyayari sa farm. Kasi siya ang nakakaalam. Siya yung mostly nakakasama, siya yung gumagalaw. So, siya yung nakakakilala. Mas nakakakilala kasi syempre kami, hindi ba kami taga Santa Isabel. So, sa mga recommendations mga kabady, talagang kinoconsult ko na namin si Kuya Rodel, sila Ate Beth, si nanay niya, para alam namin na okay yung taong ipapasok namin. So, hindi kami pwede yung kami lang magde-decide bigla ni Maki kasi ay mukha siyang mabait, pasok natin, ay kailangan nila ng tulong natin. Hindi na po ganun mga kabady. Parang mostly ngayon ang tingin namin, hindi na tayo magiging si Maki magiging stricto na, si Maki hindi na mag-a-adjust sa mga tao, si Maki hindi na rin siya magiging mabait talaga na oo, sige bigay, oo, sige ganito, okay lang ganito, hindi na. Sabi ko sa kanya, ito na yung time na tama ka na sa masyadong mabait. Baka kunin ka agad ni Lord. At saka, tama na. Mas okay na yung stricto ka. Alam mo, ikaw ang amo. Ikaw ang alam mo yung role mo. Hindi na pwedeng oo ka na ng oo sa paligid. Kasi mas maganda yung mga kabady, yung may wall ka. Maganda yung mga kabady, yung may wall ka or boundaries ka sa tao sa paligid mo. Kasi, para naman, alam din nila kung hanggang saan lang kayo as magkasama, magkatrabaho, or kung anong relationship nyo. So, approve ako kay Maki ngayon sa mga ginagawa niya. Lalo nga naman kasi hindi po biro yun nga, yung minamanage niya ngayon. Sabihin natin, maliit lang yan kasi ganda lang yan. Konti lang yung taniman mo. Hindi siya konti mga kabady. Papasalamat nga kami kasi wala kaming nirarentahan ng lupa. Kaya si Maki, minamaximize niya yung yung lugar na meron. For example, yan nga si Lucky Farm. Kasama si Lucky Farm Extension, 3 hectares siya mga kabady. So, lahat pagitan niyan, minamaximize niya na may makukuha siyang benefits sa every spaces. Kahit mapa-personal use namin or di kaya negosyo, walang sayang. So, di ba? Ganun talaga. Kailangan talaga yung isip namin is diretso. And yung isip namin, alam namin yung gagawin namin sa bawat meron kami. Kasi ang hirap na si Maki lagi nag-a-adjust. So,
So, ayun mga kabady, kinlaro ko lang ngayon. Tapos, thank you kay Ate Gloria kasi, ayun, thank you dun sa box na pinadala niya. So, sa mga spam, sa mga regalo niya sa mga bata. Tapos, yun nga, si ate kasi talaga yung nagsisend sa amin ng gamot na mga kailangan dito sa bahay. Nag-send din siya ng pang snake bite. Tapos, yun, pinadalhan niya rin si baby. So, si ate kasi siya rin ninang ni baby. Sabi niya, ninang ako ni JK. Sabi ko, okay, sige ate. So, ayun, ninang siya. So, thank you so much, Ate Gloria. Kasi siya din mga kabady yung nagbili sa amin ng lupa. So, ito namang isang lupa namin mga kabady. Actually, dalawang lupa to. Yung 609 square meters. For sale pa rin siya mga kabady kasi may isang kabady na nagpa-reserve sa amin. Pero pa ma-visit kasi nasa ibang bansa nga siya. Pero sabi namin, kailangan muna nila i-visit, ipa-visit niya sa family or kung sino kakilala niya para makita niya mismo yung lote. Tapos, meron rin kaming family friends na, yun nga, titignan din yun. So, paunahan na lang talaga mga kabady. Hindi naman kami nag-ano ni Maki, pero kung sinong mauna, kung para sa kanya talaga yun, para sa kanya. Yun lagi yung katwiran namin Ayun lang mga kabady, share ko lang sa inyo yung mga kaganapan. Tapos, by June, syempre ngayon, June mga kabady, expect nyo na yung daily vlog ko. Try ko lang mag-daily vlog. Gusto ko na nga i-share si baby sa inyo mga kabady, pero hindi pa talaga siya okay, totally okay na pwede namin ilabas-labas, i-travel, or kung ano-anong gawin namin. Ayun, share ko sa inyo, magpapabinyag kami ni Maki by September. September na namin siya papabinyagan mga kabady. Dun sa binyag ni baby, games tayo sa lahat ng mga kabady, sa lahat ng mga subscribers and viewers sa mga kabady, magpapagames tayo. So, abangan nyo kasi talagang prepare kami dito sa binyag ni baby kasi tagal din, 5 years bago nasundan si Marcos. And then, kung napansin nyo mga kabady, simula nagka-anak kami, parang sunod-sunod yung blessings namin talaga. Tapos nung si Marcos din talaga yung lumabas, June 2019, sunod-sunod na yun nag-umpisa na si YouTube. June din mga kabady. After ni Marcos lumabas, June din 2019, nag-start si Maki mag-YouTube. Wala namang nanonood, walang ganyan. Di namin in-expect. After 3 months, 4 months. Sumahod, and then sumunod-sunod na. Tapos June 2020, yun nga, thank you kasi na-feature si Maki sa KMJS. Plus, yun, nagsunod-sunod na yung mga blessings mga kabady. Sunod-sunod na rin namin na-achieve lahat ng napag-usapan lang namin, nung gusto namin. Parang sunod-sunod din mga kabady. Tapos parang every year, laging may mga struggles, may mga challenges, pero kapalit nun, ang daming blessing, tapos nasi-secure din namin kahit papano yung mga anak namin. Hindi naman financially ba? Basta nasi-secure namin yung mga anak namin in terms ng mga properties na mawala man kami, meron silang masasabing sa kanila. Yung mga kabady, ayun lang kaganapan, yun lang yung update. Update ko talaga kayo dyan. Kasi, meron din ako i-share ngayong 2024 sa amin ni Maki. Feeling ko ma-share namin siya soon. Very, very, very soon na. Kasi parang nadulas na ako kay Maki, pero wala pa rin siyang hindi niya pa rin nagigets. Pero nadulas na ako sa kanya. So, ayun mga kabady. I-share ko sa inyo kasi sabi ko achievement na naman talaga. Nakakatuwa na bago namin ilabas, i-share sa iba, gawin, or mangyari. Parang bago namin i-share sa inyo, nakuha na namin. Di ba nakakatuwa na na-celebrate muna namin siya privately bago namin i-share din sa inyo. Parang nanamnam na muna namin mga kabady. Natuto kami ngayon na namnamin muna lahat ng mga small achievements, big achievements, mga blessing bago namin ilabas or hindi na namin lahat ngayon nilalabas. Kasi minsan may mga sabi nga ni Ate Margie sa akin, dapat sabihin nyo kapag nandyan na. Kasi iba yung majijinx iba yung hindi matutupad kasi hindi lahat ng tao masaya para sa inyo. So, yun talaga. So, thank you so much. Ayun, sorry din ako kay Ate Margie. Kasi nandito siya sa Pinas ng April. Tapos May.
Tapos nakabalik na siya ng UK. Hindi na kami nakapagkita talaga. Sobrang hassle nung April-May ko kasi nga, dahil nga, nung pagbubuntis ko. So, ayun, makalitatapos si Ate Margie. Kasi yun din, may promise din kaming kalamansi. Hindi rin namin nabigay sa kanya. So, ate, sorry talaga. Yun. Sorry. Bawi talaga kami sa... Hindi ko na nga sabi, parang ayaw na sabihin bawi kami sa'yo. Kasi kapag pupunta ka dito, yun, may mga nangyayari. Katulad nun, si baby nga. So, sorry ate. Pero babawi kami na... Kami mismo, kapag nakapunta na kami ng Manawag, saka kami mag-message sa kanya kung pwede kukunin yung address nila doon para i-drop namin lahat ng gulay na dadalhin namin ni Maki. So, yun ang mga kabady. Yun lang talaga yung update. Ang tandal ko na ba? Na-miss ko yung mag-vlog. So, thank you so much. Ingat and God bless po. Always spread love and positivity. And thank you so much sa walang sawang pagsuporta, pagmamahal, at saka guidance sa amin ni Maki. Thank you so much mga kabady.